Pangalan ko ay Mark. Ako ay ipinanganak at lumaki sa Maynila, sa Pilipinas. Meron akong YouTube channel. Ang mga videos na kadalasang ina-upload ko sa aking YouTube channel ay patungkol sa mga motorsiklo. Meron tayong mga ilang kababayan na nag-iiwan ng comment sa YouTube channel ko. Minsan sinasabi nila, "Pare, nakakahiya naman sa bebot na kasama mo. Ang ganda pa naman at ang sexy. Kailangan pare, lambutan mo yung English mo. Kailangan yung English mo slang kagaya nila." Yung iba naman mag-iwan ng comment, "Ang tigas naman ng English mo. Pinapahiya mo yung mga kababayan natin eh. Kailangan pakita natin ang English natin eh. Slang. Kailangan fluent tayo mag-English kagaya nila." Yung iba naman, "Para ka naman Bisaya mag-English niyan, kabayan. Kailangan yung English mo slang. Kailangan lambutan mo yung English mo. Para kang Bisaya eh." Alam nyo, sa isang dekada at mahigit kong paninirahan dito sa Los Angeles, California, sa dami ng aking nakausap at nakahalubilo na mga tao na galing din sa ibang bansa, sa iba't ibang bansa na kagaya ko, alam nyo ba, tayo lamang mga Pilipino ang may pag-iisip o nag-iisip na tayo ay dapat maging dalubhasa at fluent sa pagsasalita ng Ingles. Oo, tayo lamang mga Pilipino ang tanging nag-iisip na ganyan, na tayo ay kailangang fluent sa pagsasalita ng Ingles na kagaya ng mga tao na puti ang balat na ipinanganak at lumaki sa bansang ito, sa bansang Amerika. Alam nyo, una primero, hindi tayo kailangan magpakita ng hindi kagandahang asal sa pamamagitan ng pangungutya sa ating kapwa kung ang pinag-uusapan ay ang pamamaraan ng pagsasalita ng Ingles. Pangalawa, hindi mo kinakailangan maging isang stereotype na gamitin ang salitang Bisaya para lamang kutyain ang kakayanan at abilidad ng iyong kababayan, ng iyong kapwa sa pagsasalita ng Ingles. Meron tayong mga kababayan na naninirahan sa parteng Bisaya. Meron tayong mga kababayan na naninirahan sa Luzon at sa Mindanao. Saang mang parte at lupalop ng bansang Pilipinas, tayo ay may kanya-kanyang punto. May puntong Bisaya, may puntong Tagalog, may puntong Ilocano, may puntong Kapampangan. Naiintindihan mo ba? Lahat tayo mga Pilipino sa buong lupalop ng bansang Pilipinas, tayo ay may kanya-kanyang accent, tayo ay may kanya-kanyang punto sa pagsasalita. Pangatlo, oo nga, ang universal language ay ang wikang Ingles o ang lengguwaheng Ingles. Pero hindi ibig sabihin nito na tayo ay kailangan maging fluent at diretso sa pagsasalita ng Ingles. Meron tayong pangunahing wika at yan ay ang Tagalog. Okay? Kung ikaw ay taga Maynila, ang pangunahing wika mo ay Tagalog. Kung ikaw ay taga Bisaya, ang iyong pangunahing dialekto ay Bisaya. Walang masama dito. Okay? Ito ang ating kinagisnan at kinalakihan. Ngayon, para sabihin mo na ang iyong kapwa Pilipino ay kailangan marunong mag-Ingles, diretso mag-Ingles, malambot o fluent mag-Ingles na kagaya ng mga taong puti ang balat na ipinanganak at lumaki dito sa bansang Amerika, yan ay isang malaking kalokohan. Okay? Technically speaking, wala tayong pananagutan o wala tayong responsibilidad na magsalita ng Ingles. Okay? Oo, malaking tulong kung tayo ay marunong magsalita ng Ingles dahil kagaya nga na sinabi ko na ang universal language ay ang lengguwaheng Ingles. Pero technically speaking, tayo ay walang responsibilidad na matutong magsalita ng Ingles. At lalong-lalo na wala tayong responsibilidad upang sanayin ang ating mga dila na maging fluent sa pagsasalita ng Ingles na kagaya ng mga taong lumaki, ipinanganak at lumaki sa bansang Amerika. Naalala ko tuloy noong high school ako, noong early 90s. Nagkaroon ng pag-uutos o kautusan na ang mga mag-aaral sa loob ng campus ay kailangan nagsasalita ng Ingles. Sabi nila,
As long na kaming mga mag-aaral ay nasa loob ng campus, kailangan ang ginagamit naming salita ay ang wikang Ingles at hindi Tagalog. Isa itong malaking kalokohan. Nasaan ang ating pride of nationalism? Nasaan ang hangin ng nasyonalismo? Ganito ba tayo mag-isip? Kailangan ba magkaroon tayo ng colonial mentality sa bawat isa sa atin? Nasaan na ang pride of nationalism? Pero alam nyo, hindi naman natin masisisi ang ating mga kababayan. Hindi natin masisisi ang ating mga kababayan ng mga stereotype. Alam nyo, nung panahon ng Kastila, dinala nila ang Katolisismo. Tinuruan nila tayong magsimba. Ilang buwan, malipas tayong lumaya sa kamay ng mga Kastila, eto't dumating ang mga Amerikano. Sila ay nagpanggap na ating mga kaibigan, pero ang katotohanan ay nakakubli sa likod ng kanilang mga maskara. Nung dumating ang mga Amerikano, mahigit 1 milyong Pilipino ang nagbuwis ng kanilang mga buhay para makamit natin ang ating kalayaan. Sa kasawiang palad, tayo ay nasawi na mamithi ito. Nung dumating ang mga Amerikano, tinuruan nila tayong manood ng sine. Ang gobyerno na kanilang binuo o in-established sa bansang Pilipinas ay wangi sa disenyo na kung anong klase ng gobyerno ang meron sila. Oo, nagtayo sila ng mga paaralan sa bansang Pilipinas, pero ang academic curriculum na kanilang i-design para ituro sa mga kabataang Pilipino ay wangis sa academic curriculum na meron sila. Nagdala sila ng mga sabon na amoy belyas. Idinala nila sa Pilipinas ang kanilang mga produkto, mga western products, at itinanim nila sa isip natin mga Pilipino na ang tanging paraan ng pamumuhay ay ang paraan ng pamumuhay na meron sila. Ultimong ang ating pambansang bayani ay sila ang namili. Oo, ang mga Amerikano ang namili kung sino dapat ang ating maging pambansang bayani. Kabilang dito si President McKinley. Isa siya sa mga namili kung sino dapat ang ating pamarisan. Ito syempre ay walang iba kundi si Dr. Jose Rizal. Itinanim ng mga Amerikano sa isipan nating mga Pilipino na ang sabon na dapat nating ginagamit ay ang Safeguard, na ang soda o ang soft drinks na dapat nating iniinom ay Coca-Cola, na ang langis na ating binibili para sa ating mga sasakyan para tumakbo ay Chevron, Caltex, Shell. Itinanim nila sa ating mga pag-iisip na ang tanging paraan ng pamumuhay ay kung paano sila namumuhay. Dinala nila ang kanilang mga produkto, dinala nila ang Hollywood films, itinanim nila sa ating mga isip na dapat ang ating pinapanood sa sine ay walang iba kundi ang kanilang mga pelikula, ang Hollywood films. Ganyang kalaki ang impluwensya ng mga Amerikano sa ating mga Pilipino. Oo, walang masama na tumangkilik ng mga produktong banyaga. Pero, huwag nyo rin sanang kalimutan na tayong mga Pilipino ay may sariling sining at kultura na dapat nating pagyamanin at mahalin. Dahil walang kaduda-duda na ang ating sariling sining at kultura ay dapat ipagmalaki sa buong mundo. Kung ikaw ay isang Pilipino na naninirahan sa dayuhang bansa, huwag mo ikahiya ng iyong primahe lingwahe ay ang wikang Tagalog. Dahil ang wikang Tagalog ay sadyang kay ganda. Huwag mong ikahiya ng iyong balat ay kayumanggi. Huwag mong ikahiya ng iyong wika ay ang wikang Tagalog.